5 araw matapos ang pananalasa ng bagyong Yolanda, patuloy pa rin idinadaing ng mga apektadong residente ang umunoy kakatiting na natatanggap nilang tulong. May ilang mga lugar pa rin kasi na hindi pa madaanan dahil sa mga nakahambalang sa kalsada at dahil desperado na po ang ilan nating kababayan, talamak pa rin ang looting sa Leyte kahit pa pinahigpit na ang seguridad. Nangangailangan pa rin ng maayos na libingan para sa mga nagkalat na bangkay kaya minabuti na lamang ng ilang residente na ilibing sa mass graves ang daang-daang nasawi. Live mula sa Palo, Leyte may report si June Veneracion. June. Joseph, Pia, isa sa mga problema kinakaharap dito sa Leyte ay ang kakulangan ng mga paglilibingan sa mga nasawi. Ang ilang lokal na pamahalaan nga ay nag-resort na lang sa paglalagak ng mga nasawi sa mga sinasabing mass grave. Kahit pa ang ilan sa mga bangkay ay hindi pa rin nakikilala, wala namang magawa ang mga kaanak ng mga biktima. Dahil napinsala rin ng bagyo ang mga sementeryo kung saan-saan na lang inililibing ang mga nasawing biktima ng bagyong Yolanda sa Palo, Leyte. Ang kinalulungkot ng ilan, sama-sama ang mga bangkay sa iisang libingan. Kaya labis na lang ang dalamhati ng ginang na ito dahil hindi raw niya nasunod ang hiling ng yumao niyang asawa na magkaroon ng maayos na libingan. Gusto niya pagmamala siya. May hindi ako mahirapan daw maghanap ng para sa kanila, laboryal niya o ano ba, na may libing siya ng maayos. Pero wala kang magawa kasi kahapon pa lang namin nakuha. Hindi ko na sorry, hindi kita may libing doon sa lupa na nabinili niya. Ayusin mo na lang doon. Sa tingin ko naman, kasi hindi naman ako nagpabayad. Bukod sa mga nasawi sa bagyo, napasama rin sa mass grave sa Palo ang isang matandang babae na iginupo ng sakit dahil wala nang mabila ng gamot. Wala na, dito lang. Dito. Hindi bababa sa 200 ang nakalibing sa mass grave sa Barangay San Joaquin. 5 sa mga ito, wala pang pagkakakilanlan. Meron namang mahigit 100 pa ang pinaghahanap pa rin. Wala kaming katulong mag-retrieve, wala kaming body bags. Walang tulong na natatanggap. Even me, to tell you, 100 bodies I had retrieved right here. Nangangamoy patay na kami. Sana po, national government help us. Including my father. Na-retrieve siya 4 days bago ko siya nakita. Mr. President and Vice President, sana tulungan niyo po kami. Isa sa matinding tinamaan ng bagyong Yolanda dito sa Barangay San Joaquin, bayan ng Palo, ay itong kanilang simbahan. Gawa pa daw ito noong panahon ng World War II, pero sa nakikita natin ngayon ay napakalaking pinsala nga ang tinamo nito. Ang mga silya halos hindi na mapapakinabangan. Pero nasira man ng bagyo ang kanilang simbahan, isa lang daw ang kanilang natitiyak, hindi ang kanilang pananampalataya. Walang patid ang panawagan ng tulong ng mga nasalanta. Bumubuhos man ang tulong sa iba't ibang dako ng mundo. Katiting pa lang daw ang kanilang natatanggap. Bukod sa mapaglilibingan, problema rin sa Leyte ang mga kaso ng looting o pagnanakaw. Karamihan menor de edad ang nagnakaw umano sa isang bodega ng palay sa Palo. Dahil inakalang mga rebelde, muntikan pa silang mabaril ng mga sundalo. Then itong mga grupo ng tao dito, sabi nila, ito yung PNPA, ito daw, nasa truck. Ito daw, nagnanakaw, may mga baril daw. So huminto kami dyan at inunahan na namin. Pinutukan na namin, pero hindi pa naman namin tinarget pa. Para mag-drop lang. Sinita naman ng mga pulis ang bangkang ito na may sakay daw ng mga nakaw na gamit. Dayo lang daw sa lugar ang mga lalaki. May nagreklamo dito sa amin kanina. Sabi, yung mga tao galing sa Samar, walang dala pagpasok dito. Tapos pag lumalabas sila, marami silang dala. Ang masama doon, kahit yung mga hindi pagkain, mga gamit, appliances, dinadala nila. Paano yung Tacloban makakabawi? Kung lahat ng mga gamit dito, yung iba dito naghihirap na, walang makain. Yung mga kinuha namin dyan, ibabalik namin yan doon sa relief center. Kaya naman, lalo pang hinigpitan ng seguridad sa buong lalawigan. Lalo pat meron daw mga kahinalang armadong lalaki ang nakikita dito. Shorts lang.
Tapos may dardar ng mga armalite. Pia Joseph, sa kapanatagan ng ating mga kababayan dito sa Leyte ay binibigyang diin ng Armed Forces of the Philippines na wala pong katotohanan ang mga usap-usapan, maging yung mga kwento-kwento sa social media na papasukin ng mga rebeldeng NPA ang mga lugar na sinalanta ng bagyong Yolanda. Sa pamamagitan ng text message, sinabi ni Lieutenant Colonel Ramon Sagala, PIO Chief ng AFP, na magdadagdag pa sila ng puwersa sa mga apektadong lugar ng bagyong Yolanda. Pia Joseph? Okay, June, so malinaw yan, no? Pero kamustahin ko lang din sana, June, yung pagdating ng relief goods. Kasi nakita ko doon sa isang video mo, may nakalagay zero relief. Nagpaskil na siya ng sarili niyang banner doon. Pero nakikita rin natin na umaalis naman yung mga relief goods dito. Meron bang dumating na dyan na foreign aid or kahit anong relief goods? Ang problema kasi dito, Pia, base na rin sa obserbasyon ng mga taong sa labas nitong lungsod ng Tacloban ay nakakukonsentrate lang daw dito sa Tacloban City yung relief distribution at hindi nakakarating dun sa mga remote parts ng probinsya gaya na lang ng napuntahan nga natin yung bayan ng Palo, itong Tanawan at ang iba pang mga bayan na kasunod doon. Ang nangyayari doon kasi nagkakaroon ng concentration lang sa Tacloban City. Kung meron man ay talagang madalang pa daw sa patak ng ulan sa panahon ng tagtuyo. Ganyan ko i-describe ng mga tao dun sa mga lugar ng Palo at iba pang bayan sa labas ng Tacloban City yung pagdating ng relief sa kanilang mga bayan. At makikita natin yan sa mga daan, yung kanilang mga mensahe, sinusulat nila sa mga bubong, isinusulat nila sa kalye na sana daw makarating na sa kanilang lugar yung relief goods dahil hindi lang talaga Tacloban City ang matinding tinamaan dito. Kung titingnan daw sa kanilang lugar ay matindi rin ang naging epekto ng bagyong Yolanda, Pia. Pero June, kayo halimbawa, nakakabiyahe ba kayo pabalik-balik mula Palo, pabalik ng Tacloban o Tanawan, tas balik ng Tacloban? Kasi ang problema ba dito ay wala silang madaanan or wala lang sistema ng pagpapaabot ng tulong sa kanilang lugar? As far as yung road conditions sa PI, okay na. Nung mga first few days, simula nung tumama itong bagyong Yolanda, medyo impassable yung lugar na yan, yung mga palabas ng Palo at Tanawan. Pero ngayon, freely nakaka-travel na kami dyan. Simula pa kahapon, nanggaling na kami dyan. Kanina, bumalik uli kami. Maayos na yung kondisyon ng kalye, although may kabagalan pa rin na paminsan-minsan dahil na rin sa mga nakatumba pa rin puno sa gilid ng kalye. So yung pagtatransport ng relief goods sa pamamagitan ng kalye ay wala nang problema dyan. Hindi lang talaga natin malaman ngayon kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakarating o hindi pa rin nakakabuhos yung relief distribution sa mga apektadong lugar gaya nga ng Palo at Tanawan. Ang kwento ng ibang residente ay nung isang araw nagkaroon ng distribution pero ibinagsak lang daw yon sa pamamagitan ng chopper. Ang hinihintay ng mga tao rito ay magkaroon talaga ng pagpasok ng truck sa kanilang lugar at magkaroon ng distribution. At sinasabi kasi ng mga residente rito, hindi naman kami kagaya sa ibang lugar na nagkakagulo, nagkakaroon ng looting. Although may looting sa kanila, mga tagalabas daw yung may mga pakanan nito. Ang kailangan lang nila, makarating yung relief sa kanila, pipila sila ng maayos, maghahantay sila kung hanggang anong oras, basta sana'y dumating lang daw ang tulong mula sa gobyerno at maging sa pribadong sektor, Pia. Pero June, meron ka bang mga nakilala doon sa mga lugar na hindi nararating, no? Na sila na mismo ang nagkusa at naghanap ng paraan para pumunta sa Tacloban para lamang makakuha ng relief. Tsaka kung hindi umaabot doon sa remote areas yung relief goods, ibig ba sabihin sapat? Kasi parang hindi pa rin sapat. Parang wala namang surplus ng relief goods sa Tacloban mismo. Mukhang wala talagang surplus sa Pia kasi ang nangyayari kasi dito pa lang sa mismong syudad ay mukhang nakakaubusan na. Ang nangyayari kasi, Pia, sabi nga na nabanggit mo, yung mga taga-ibang lugar, hindi mga taga-Palo, ay dito na rin pumapasok, dito na rin pumipila, kaya dito pa lang ay nagkakaroon na ng kaubusan ng relief goods. Siyempre yung mga repacking yan, siyempre alam natin, ay kakain din ng oras yan, hindi naman agad-agad maibibigay yan, mailalabas. Pero ang sabi lang talaga ng mga tao, Pia, sana magkaroon ng magandang sistema at hindi lang makonsentrate dito sa lungsod ng Tacloban ang pamimigay ng tulong dahil hindi lang naman mga taga-Tacloban ang apektado nitong bagyong ito, itong super bagyong Yolanda, maging sa mga labas at ang mga remote areas, mga remote municipalities ng probinsya ng Leyte ay matindi ring tinamaan at matindi ding naapektuhan hanggang ngayon ng naging aftermath nga nitong super typhoon Pia. Naku, June, sana talaga sa lalong madaling panahon ay magbago na rin ang sitwasyon, no? Maraming salamat sa iyo, June Veneracion.